Hello, it's a wonderful day, morning, afternoon, evening to all my followers, viewers, subscribers in YouTube channel, my Facebook page and TikTok. I am here to discuss or tell something about the trending news about what had happened to one of the political bloggers in the Philippines named Mima Alicia. O, sino ba si Mima Alicia? So, si Mima Alicia, as per my research, her social media name, o kilala siya sa tawag na Mima Alicia, pero siya ay, ano yung pangalan is Alicia Lipata. Who is she? She is a 24-year-old Filipino pro-administration blogger. Okay? So, ano ba nangyari sa kanya? Yun nga, she became widely known or famous after she was shot and killed at her home in Tierra Nova Subdivision, Caloocan, sa North Caloocan, last 18th of July 2026. So I'm here not to say something bad against her because I don't know her personally. I'm here not to mock, ridicule her for what had happened to her, but to give you a source of a biblical scripture passage or a verse from the passage na makapagbibigay sa atin ng awakening, ng enlightenment about the power of our tongue or dila. Sabi sa Santiago chapter 3 verse 6 or kapitulo 3 versikulo 6. Ang dila ay parang apoy. Ito'y daigdig ng kasamaan sa ating katawan. Dinudungisan nito ang buong pagkatao at sinusunog ang buong takbo ng buhay. At ito mismo ay sinisindihan ng impyerno. Again, this is not to mock the dead Mima Alicia. This is for the awakening sa ating mga tao. Ano bang sinasabi ng versikulong ito sa Biblia? Isang salita lang ang kailangan, no? Para sirain ang tiwala, wasakin ng pamilya, o patayin ang pangarap ng isang tao. And that what had happened to Mima Alicia. Ang sugat ng kutsilyo maaaring maghilom, pero ang sugat na dulot ng dila ay minsan habang buhay. Kaya bago tayo magsalita o bago ka magsalita, isipin mo muna, ang lalabas ba sa bibig mo ay apoy na sisira o pag-ibig na magpapagaling? Ang pusong tunay na binago ng Diyos ay makikita hindi lang sa ginagawa, kundi lalo na sa mga salitang binibitawan. If you happen to watch my videos in YouTube channel, I was once a political vlogger. I was once a political critic. I am saying something against some of the politicians back in the Philippines. Pero, not to brag myself, hindi ako nagsasalita ng sobrang harsh kapag ako'y gumagawa ng reaction. Sabi nga, ang salita ay parang punyal na maaaring makasira. Okay? So ito yung aral sa atin if you happen to watch some of the videos, okay, ni Mima Alicia. Talaga namang sobrang striking, sobrang masasakit, sobrang derogatory ang mga linyada, no? To the point na parang may curse pa ng mamamatay, ganyan. Makapangyarihan ang dila.
So yun lang, mga kamaestro, ang nais kong ipabatid sa inyo, sa ating lahat ng mga manonood. Ano, sometimes we are angry, galit tayo, pero ingatan nating magsalita ng sobrang masakit sa ating kapwa. I then realize that to myself. Ganun naman tayo talaga pag nasobrahan ang galit. Pero babaguhin ka rin kung meron kang Diyos, Kristo sa puso mo. Panoorin niyo itong video na ito na nangyari kay Mima Alicia. Yun nga, right after meron siyang sabihin against Robin Padilla and Digong. So siguro ito yung mga taong sobra niyang nasaktan sa kanyang salita. 'Di ba sabi nga, madaling maghilom ang sugat ng kutsilyo, pero yung sugat na dala ng ating dila ay mahirap maghilom. Yung lalim ng sakit. So hindi natin alam kung anong dahilan, bakit siya pinatay. Maaring galit, hindi natin alam. So we better choose to be good to people. Yun lang yung may advice ko. Watch this video. So, sino ba si Mima Alicia? So, si Mima Alicia, as per my research, her social media name, o kilala siya sa tawag na Mima Alicia, pero siya ay, ang tunay niyang pangalan is Alicia Lipata. Who is she? She is a 24-year-old Filipino pro-administration vlogger. Okay? So, ano ba nangyari sa kanya? Yun nga, she became widely known or famous after she was shot and killed at her home in Tierra Nova Subdivision, Caloocan sa North Caloocan, last 18th of July 2026. So I'm here not to say something bad against her because I don't know her personally. I'm here not to mock, ridicule her for what had happened to her, but to give you a source of a biblical scripture passage or a verse from the passage na makapagbibigay sa atin ng awakening, ng enlightenment about the power of our tongue or dila. Sabi sa Santiago chapter 3 verse 6 or kapitulo 3 versikulo 6. Ang dila ay parang apoy. Ito'y daigdig ng kasamaan sa ating katawan. Dinudungisan nito ang buong pagkatao at sinusunog ang buong takbo ng buhay. At ito mismo ay sinisindihan ng impyerno. Again, this is not to mock the dead Mima Alicia. This is for the awakening sa ating mga tao. Ano bang sinasabi ng bersikulong ito sa Biblia? Isang salita lang ang kailangan, no? Para sirain ang tiwala, wasakin ng pamilya, o patayin ang pangarap ng isang tao. And that what had happened to Mima Alicia. Ang sugat ng kutsilyo maaaring maghilom, pero ang sugat na dulot ng dila ay minsan habang buhay. Kaya bago tayo magsalita o bago ka magsalita, isipin mo muna, ang lalabas ba sa bibig mo ay apoy na sisira o pag-ibig na magpapagaling. Ang pusong tunay na binago ng Diyos ay makikita hindi lang sa ginagawa, kundi lalo na sa mga salitang binibitawan. If you happen to watch my videos in YouTube channel, I was once a political blogger. I was once a political critic. I am saying something against some of the politicians back in the Philippines. Pero, not to brag myself, hindi ako nagsasalita
ng sobrang harsh kapag ako'y gumagawa ng reaction. Sabi nga, ang salita ay parang punyal na maaaring makasira. Okay? So ito yung aral sa atin. If you happen to watch some of the videos, okay, ni Mima Alicia, talaga namang sobrang striking, sobrang masasakit, sobrang derogatory ang mga linyada, no? To the point na parang may curse pa ng mamamatay, ganyan. Makapangyarihan ang dila. So yun lang, mga kamaestro, ang nais kong ipabatid sa inyo, sa ating lahat ng mga manonood. I know, sometimes, we are angry, galit tayo, pero ingatan nating magsalita ng sobrang masakit sa ating kapwa. I then realize that to myself. Ganun naman tayo talaga pag nasobrahan ang galit. Pero babaguhin ka rin kung meron kang Diyos, Kristo sa puso mo. Panoorin niyo itong video na ito na nangyari kay Mima Alicia. Yun nga, right after meron siyang sabihin against Robin Padilla and Digong. So siguro ito yung mga taong sobra niyang nasaktan sa kanyang salita. Diba sabi nga, madaling maghilom ang sugat ng kutsilyo, pero yung sugat na dala ng ating dila ay mahirap maghilom. Yung lalim ng sakit. So hindi natin alam kung anong dahilan, bakit siya pinatay. Maaring galit, hindi natin alam. So, we better choose to be good to people. Yun lang yung may advice ko. Watch this video. Kay Robin. Robin, huwag ka naman ganun. Marunong na yan umakting sa digong ba? Ang pangit ba naman ang turo mo? Kulaps lang. Wala bang mas malala dyan? To the point na itong si Digong nag-aagaw buhay. Dapat ganun yung nag-aagaw buhay. Di ba? Huwag naman yung acting na nahimatay lang. Dapat yung nag-aagaw buhay. Diba? Para naman masyadong intense. Gagawa lang rin naman kayo na exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na. Na hindi kami nasasatisfied ba? Huwag naman ganyan, Robin. Artista ka, pero hindi ka marunong magturo ba? Sino ba yung nag-insist dyan? Diba? Over naman! A few moments later. Meron pa tayong political vlogger na si Mima Alicia at critical naman sa tama ng bala, live-in partner nito matapos pagbabarili ng riding tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Nakahandusay sa kalsada at wala ng buhay ang babaeng ito nang madatnan ng mga otoridad sa barangay 171, Caloocan City. Pinagbabaril umano ng riding in tandem ang babae na kinilalang si Mima Alicia, isang political vlogger.